Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagdiriwang na ika-6 na linggo pagkaraan ng Epifanya. Awa at habag itong itinuro sa atin ni Jesus. Binigyan niya tayo ng maraming pagkakataon upang baguhin ang ating sarili. Ipinadarama sa atin ngayon ng Diyos ang maraming pagkakataon, malalim na pag-ibig, at mahabaging pagkapatawad sa mga kamalihang ating nagawa sa Kanya at sa ating kapwa. Kung kaya sa araw na ito, patuloy tayong makinig sa Kanyang mga salitang nagbibigay pag-asa tungo sa panibagong buhay. Atin po isama sa ating panalangin ang mga diriwang at madiriwang ng kanilang kaarawan na sina Benedicto de los Santos, John Alfred Pastrana, Connie Rianzares, Michael Gail Medina, Marilis Pastrana, Heidi Falcutila, Tian Olayer, John Sander Garay at Rita Rianzares. Magsikayo po tayo lahat at ating pong awitin ang pambungad na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nahayag sa iyo, lahat ng nasa tangarin ay nababatid mo at walang linding na nalilin sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus-Kristo
Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos na ito. Napapaloob ang uutosan at ang katuruan ng mga propeta. Magsilhod po. Ating buong pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami umpisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan at sa lahat ng masasagot sa isa't isa. Na Kami kami nakakasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming managawa at sa kaligtaan ng gawin. At ito'y sa inanang kamalian. Kaya sinasama namin si Diyos na kawalan kami at sa lahat ng mga santo. Nagpanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Bawat kayo ng mapangyarihang Diyos, patawaran kayo sa inyong mga kasalanan at magbabayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kalinasan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Mapagmahal naming Diyos, itinuro mo po na kung wala kaming pag-ibig, anuman ang aming gawain ay walang halaga.
Ipinadala mo po ang iyong Espiritu Santo at ibuo sa aming puso ang iyong pinakadakilang kaloob na pag-ibig upang magsilbi namin itong mabisang panlaban sa kasamaan. Alang-alang sa iyong anak na si Jesu Cristo. Atin ding isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan, lalong-lalo na sina Benedicto de los Santos, John Alfred Pastrana, Conerian Charis, Michael Medina, Chris Pastrana, Heidi Pantupila, Prince Gian Olayer, Jan Sander Garay, at Rita Arias Charis. Panginoon, itong iyong anak na magdiriwang ng kalangarawan ay lapat mo yung mga pagbabalad biyaya upang sa iyo ang Diyos patuloy na mamuhay at may kalakasan, kagalakan at kasaganaan at yan binuman noon. Aming patuloy na inadalangin sa iyo, dinudurog namin sa iyong awa, itong aming mga kapatid na may karantahan. Pagalingin at biging kalakasan ng Diyos, itong aming kapatid na sinamay ng Nilo Vicencio, Rodis Rodis, Padalingin po ng Senyor Roberto Sahid. Upang sa iyo, Diyos, patuloy ng kapaglingkod, ang panambahan may kalakasan. At yun din pa rin aming inaalaala namin mga kapatid na sumakabilang buhay na, lalo hingin sina Mauro Frias, Emeteria Perlas, at Narcisa Reyes. Kapahingahan walang hanggan na ipagkaloob mo sa kanila o Panginoon. At itong aming panalangin may bukod sa lalong hingin sa Port San Dimas Consos. Ang pagpapalag biyaya patuloy na ipagkaloob mo, Panginoon, upang sa kanilang paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan, masumpungan nila ang gagaanan, kalakasan, kagalakan at kasaganaan ng buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay at nagahari kasama mo at ang Banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinggan ang mga pagsalita. Sa unang pagbasa, ipinadama ni Jose ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga kapatid at magulang sa kabila ng mapait na nangyari at paghahamak sa kanya, dulot ng pagkaingit sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob, ni nag-isip ng paghihiganti sa mga taong nakasakit sa kanya. Bagkos, pag-ibig at malasakit pa rin ang kanyang ipinadama sa kanila. Ating po pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 45, talata 3 hanggang talata 11 at talata 15. Ako si Rosie, ang pagtatapatiya sa kanyang kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakararaan. 5 pa ang darating at walang arihin sa mga bukid. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya, hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ipalitan ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin niyo pumarito agad sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat na inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon mapapangalagaan ko kayo.
5 taon pa ang kagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na nagdaraho. Patuloy siyang umiiyak habang isa siyang hinahangkan ang ibang kapatid. Ang salita ng Panginoon. Ang kapalit ng kabaitan sa kapwa at ang pagsunod sa Diyos ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi sa ikalawang pagbasa. Tayo binigyan ng buhay ng Diyos mula sa alabok. Sa kanyang hiningahan at inalagaan upang maging mabuting pinhing hinahasik sa lupa. At kapag ang pinhing ito ay magbunga na maganda at mabuti, magkakamit ito ng gantimpala na nagmumula sa Diyos. Ating pong pakinggan ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit may magtatanong, paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos sa katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihasik ay hindi punong malaki, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang magbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang itinalaga, bawat binhi binibigyan niya ng angkop ng katawan. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inililipin ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda at malakas ng muling buhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikha binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok.
mula sa langit ang pangalawang alay. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo katulad ng tao na mula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin. Mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang banal na Ebanghelyo na ayon kay San Lucas. Kabanata 6, nagsisimula sa talata 27 hanggang talata 38. Luwalhati sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Ngunit sinabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit nga ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay magpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asa ang mga ito ay makababayan. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti.
Magpahiram kayo sa hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayong malaking gantimpala ang tatamugin nito. At kayo'y maging mga anak ng katastasan sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri